Ang labanan sa EV ay biglang lumiko na walang nakakita na darating. Ang CEO ng BYD ay naghulog lamang ng isang bomba na maaaring wakasan ang walang katapusang tug-of-war sa pagitan ng mga electric giant. At hindi ito tungkol sa marangya na lakas kabayo o magarbong teknolohiya. Ito ay isang bagay na mas malaki. Isipin ang isang sasakyan na napaka-revolusyonaryo na ginagawa nitong pagkabalisa sa hanay, mga oras ng pag-charge, at maging ang pangingibabaw ni Tesla na parang balita kahapon. Ito ang sandali na maaring wakasan na ang mga digmaang EV. Habang ang pabrika ng Tesla sa Shanghai ay nag-sputter sa 70% na kapasidad, ang BYD ay nangunguna sa 35% na paglago ng panga sa bawat taon, na nangunguna sa pagbebenta ng Tesla sa China sa unang pagkakataon. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa pagbebenta. Ang lihim na sandata ng BYD, isang groundbreaking na bagong enerhiyang sasakyan na pinagsasama ang electric, hybrid, at fuel efficiency sa isang hindi mapigilang pakete. Nangangako ang game changer na ito ng driving range na sumisira sa mga limitation, mga bilis ng refueling na gayahin ang mga gas car, at napakababa ng halaga na kaya nilang i-flip ang buong market sa ulo nito. Kung sa tingin mo ang EV wars ay tungkol sa kung sino ang gumagawa ng pinakamabilis na sasakyan, isipin muli. Ang anunsyo na ito ay muling isinusulat ang mga panuntunan ng buo. Manatiling nakatutok. Dahil nagsimula lang ang BYD ng isang chain reaction na maaaring muling isulat ang hinaharap ng transportation magpakailanman. And trust me, ayaw mong kumurap. Kung handa ka na para sa totoong kwentong hindi sinasabi ng media, pindutin ang like button, mag-subscribe, at i-on ang mga notification. Dahil sa susunod na 10 minuto, masasaksihan mo na ang pinakamalaking pag-alsa sa sasakyan, ang sikreto sa likod ng paputok na paglaki ng BYD. Nagsisimula ito sa kanilang revolutionaryong blade na baterya. Hindi ito basta-bastang baterya. Nag-impake ito ng kahangahangang 160 watt-hours bawat kilo na density ng enerhiya. Inilalagay nito ang leeg at leeg sa iconic na 18650 na mga cell ng Tesla. Ngunit may mahalagang pagkakaiba, higit na kaligtasan. Nang sumailalim sa mga brutal na nail penetration test ng higit sa 1,000 beses, ang baterya ng blade ng BYD ay nagpakita ng zero thermal runaway na insidente. Zero. Iyan ay isang game changer para sa kaligtasan ng baterya. Amay nagpapahinga sa mga alalahanin tungkol sa mga sunog at pagsabog ng EV. Tibay, ang haba ng buhay ng baterya ng blade ay na-rate sa nakakagulat na 2 milyong kilometro. Halos 3 beses na mas mahaba kaysa sa mga karaniwang lithium-ion na baterya. Isipin ang pagmamaneho ng iyong EV ng mahigit sa 1 milyong kilometro bago ang baterya ay kailangang palitan. Iyan ay mga dekada ng pagmamaneho na walang pag-aalala. Mabilis na nagcha-charge, ang teknolohiya ng BYD ay naniningil sa 80% na kapasidad sa loob lamang ng 30 minuto. Iyon ay nangangahulugan ng mas kaunting paghihintay at mas maraming oras sa kalsada. Pagsamahin iyon sa mga gastos sa produksyon na binawasan ng 25%, kumpara sa mga traditional na pouch cell, at makakakuha ka ng baterya na mas ligtas, mas matatagal, mas mabilis na pag-charge, at mas mura ang paggawa. Ang perpektong recipe para sa mass adoption. Ngunit ang laro ng BYD ay hindi lamang tungkol sa mga baterya. Ang kanilang Super DM hybrid system ay isang silent killer sa merkado. Tahimik na muling tinutukoy kung ano ang magagawa ng mga hybrid. Ang hybrid powerhouse na ito ay naghahatid ng hanggang 150 kilowatts ng electric motor power na ipinares sa nangunguna sa industriya na fuel engine thermal efficiency na 42%. Iyan ay mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga maginoon na makina na pinipiga ang bawat patak ng enerhiya mula sa gasolina. Range anxiety? Kalimutan mo na ito. Ang Super DM system ay umaabot sa driving range na lampas sa 1,000 kilometro bawat tangke. Isang numero na kahit na maraming purong EV ay hindi mahawakan. Ito ay isang hybrid na sistema na idinisenyo hindi lamang para sa kahusayan, ngunit para sa real-world na pagtitiis. At pagkonsumo ng gasolina, sinasabi ng BYD na 2 litro lamang bawat 100 kilometro sa hybrid mode. Iyan ang uri ng agwat ng mga milya na nagpapalit ng ulo sa anumang segment. Hindi rin nabigo ang pagbilis.
Ang mga hybrid na ito ay maaring mag-sprint mula 0 hanggang 100 kilometro bawat oras sa ilalim ng 7 segundo. Karibal sa mga electric sports sedan. Ang merkado ay tumutugon. Binubuo na ngayon ng mga hybrid ang 60% ng kabuuang benta ng sasakyan ng BYD. Malinaw na senyales iyon. Gusto ng mga driver ang flexibility at kahusayan na alok ng BYD. Hindi lang side project, isa itong estratehikong powerhouse. Nagpapalakas sa mabilis na paglaki ng BYD at nagbabanta sa mga kakompetensya sa buong mundo. Ngunit ang technical na kahusayang ito ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Sa likod ng mga eksena, mabilis na binabago ng BYD ang larangan ng digmaang dekuryenteng sasakyan. Hinahamon ang mga matagal ng leader at muling isinusulat ang mga panuntunan ng laro. Ang larangan ng digmaan ng dekuryenteng sasakyan ay sumabog at ang BYD ay lumusob sa pinangyarihan na may puwersang walang nakakitang paparating. Sa loob ng maraming taon, pinangungunahan ni Tesla ang mga headline, sales chart at investor wallet, na kinikilala bilang hindi mapag-alinlangan ng hari ng mga EV. Ngunit ngayon, isang bagong challenger ang muling isinusulat ang mga panuntunan, inaalog ang pinakapundasyon ng industriya at pinipilit ang mga pinakamalaking manlalaro sa mundo na umupo at magpapansin. Ay nais maging numero ay brutal, ang paglago apura ay walang humpay. At yung mga implication, pagbabago ng laro. Ang BYD, ang Chinese EV giant na tahimik na nagtatayo ng imperyo nito, ay nag-anunsyo lang ng nakakagulat na 35% year-over-year na pag-akyat ng benta. Ngunit narito ang kicker. Nakagawa sila ng isang bagay na nagpadala ng shockwaves sa Silicon Valley at Wall Street pareho, na outsold ng BYD ang Tesla sa China sa unang pagkakataon. Imagine na, ang lugar ng kapanganakan ng EV revolution, ang pinakamalaking electric car market sa mundo, ay nakoronahan na ngayon ng isang bagong pinuno. Ang Tesla's Shanghai Gigafactory, na dating isang humuhuni na simbolo ng inobasyon, ay lumilipad sa 70% na kapasidad lamang. Samantala, ang pabrika ng BYD sa Shenzhen ay gumagana sa buong throttle, 100% na kapasidad, na nagpapalabas ng mga sasakyan ng walang paghinto. Ang kaibahan ay hindi maaring maging mas malinaw, at ang BYD ay hindi lamang nagbebenta ng mga kotse. Muling isinusulat nila ang ekonomiya ng mga dekuryenteng sasakyan. Ang kanilang CEO ay hindi umimik. Matapang na hinuhulaan na ang kanilang susunod na henerasyong teknolohiya ay makakabawas sa mga gastos sa produksyon ng EV ng napakalaking 20% sa loob ng susunod na 2 taon. Iyan ay isang paghahabol na maaring magpadala ng mga ripples sa buong pandaigdigang sektor ng automotive. Bawasan ang mga gastos ng ikalimang bahagi. At biglang naging abot kaya ang mga EV para sa milyon-milyong higit pa. Pangampa na, nagpapabilis ng paglipat mula sa mga makina ng gasolina ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng sinuman. Sa likod ng mga eksena, ang balitang ito ay tumama ng husto kay Tesla. Ang halaga ng stock ng Elon Musk ay naiulat na umabot ng 5 billion sa gitna ng mabilis na pagtaas ng BYD. Ang EV War Scoreboard ay nagbabago. At habang si Tesla pa rin ang nangunguna sa pandaigdigang pangunguna, ang mabilis na pagsulong ng BYD ay nagsasara ng puwang ng mas mabilis kaysa sa hinulaang mga analyst. Ang walang humpay na kwento ng underdog ay lumalabas sa harap ng ating mga mata. At muling isinusulat nito ang hinaharap ng transportasyon. Sa gitna ng pag-angat ng BYD ay isang technological na kababalaghan, ang Blade Battery. Hindi ito ang iyong karaniwang lithium-ion pack. Sa densidad ng enerhiya na 100 mg per bawat kilo, katunggali nito ang sikat sa mundong 18650 na mga cell ng Tesla, ngunit it ay may critical na gilid. Walang kaparis na kaligtasan. Sa mga brutal na nail penetration test, mahigit 1,000 isinagawa. Ang Blade Battery ng BYD ay hindi nakaranas ng kahit isang thermal runaway incident ni ISA. Ang antas ng katatagan na ito ay nagbabago sa lahat. Ang mga sunog ng dekuryenteng sasakyan, na minsan ay isang nakakatakot na panganib, ay nagiging isang relic ng nakaraan. Ngunit ang kaligtasan ay simula pa lamang. Ang tibay ay susunod. Ang blade na baterya ay na-rate para sa isang eye-popping na 2 milyong kilometro. Iyan ay halos triple ang habang buhay ng maginoo ng mga cell ng lithium-ion.
Isipin ang isang EV na baterya na maaring tumagal ng higit sa 1,000,000 kilometro. Binabawasan ang mga gastos sa pagpapalit at pinapawi ang pagkabalisa sa hanay ng mabuti. Kasama ng mga kakayahan sa mabilis na pag-charge na umabot sa 80% na kapasidad sa loob lamang ng 30 minuto. Ang bateryang ito ay ginawa para sa mga pangangailangan sa totoong mundo. At ang ekonomiya, binawasan ng BYD ang mga gastos sa production ng 25%. Kumpara sa mga traditional na pouch cell na ginagawang seryosong kalaban ang blade battery upang i-democratize ang mga dekuryenteng sasakyan sa buong mundo. Mas ligtas, mas matatawal, mas mura at mas mabilis na pagsingil. Inuuna ng trifecta na ito ang BYD kaysa sa PAC at nagtatakda ng bagong benchmark para sa industriya. Ngunit ang revolution ng BYD ay hindi limitado sa teknolohiya ng baterya. Ang kanilang Super DM hybrid system ay tahimik na hinuhubog ang mga inaasahan tungkol sa kung ano ang maihahatid ng mga hybrid. Ipinapares nito ang isang malakas na dekuryenteng motor na naghahatid ng hanggang 150 kW na may napakahusay na makinang panggatong na ipinagmamalaki ang 42% na thermal efficiency. Nangunguna sa industriya ng 1 milya. Ang resulta, isang hybrid na naninigarilyo ang mga karibal sa parehong fuel economy at performance. Range anxiety? Kalimutan mo na ito. Gamit ang Super DM, ang mga driver ay maaring mag-cruise ng higit sa 1,000 km sa isang tangke na lumalampas sa kung ano ang inaalok ng maraming purong EV sa isang buong bayad. Ang pagkonsumo ng gasolina sa hybrid mode ay isang kahangahangang mababang 1-2 litro bawat 100 km. Iyan ang kahusayan na nagiiwan sa mga traditional na sasakyan sa alikabok at muling tinutukoy kung ano ang maaring maging hybrid. Hindi rin umuupo sa likod ang pagganap. Ang hybrid na ito ay nag-rocket mula 0 hanggang 100 km kada oras sa loob ng wala pang 7 segundo. Nakikipagkumpetensya sa mga daliri sa paa sa mga makinis na electric sports sedan. Ito ay patunay na hindi mo kailangang isakripisyo ang bilis o kapangyarihan para sa kahusayan. Ang tugon ng merkado ay napakalaki. Ang mga hybrid na benta ay kumakatawan na ngayon sa 60% ng kabuuang dami ng BYD, na nagpapatunay na ang mga mamimili ay hindi lamang interesado. Sila ay gutom para sa isang sasakyan na tulay ang agwat sa pagitan ng fossil fuel at electric power. Ito ay isang diskarte na hindi lamang gumagana. Ito ay panalo. Ang mga stake sa karera ng EV ay hindi kailanman naging mas mataas. At ang BYD is naniningil pasulong ng walang humpay na momentum. Habang nakikipagbuno si Tesla sa mga limitasyon sa kapasidad at mga hamon sa production, ang kombinasyon ng makabagong teknolohiya ng baterya, mga cutting-edge na hybrid system at agresibong cost-cutting ng BYD ay muling gumuguhit sa larangan ng digmaan. Ito ay hindi lamang isang hamon, ito ay isang full-scale takeover sa paggawa. Bawat bagong modelo na lumalabas sa linya ng Shenzhen ng BYD ay nagdadala ng bigat ng isang revolution. Ang pangako ay hindi lamang berdeng transportation. Ito ay abot kaya, naa-access at mahusay na mga sasakyan na idinisenyo para sa masa. Ang mga digmaang EV na tila nakalaan upang maging isang monopolyo ng Tesla ay bukas na ngayon, na may BYD na umuusbong bilang ang dark horse na handang muling isulat ang playbook ng buo. At kung saan ang labanan ay talagang umiinit sa susunod, pagpapresyo. Dahil ang pagkapanalo ng mga puso ay nangangahulugan ng pagkapanalo ng mga wallet. At ang BYD ay striking hard kung saan ito ang pinakamahalaga. Ang labanan para sa supremacy ng dekuryenteng sasakyan ay hindi lang tungkol sa teknolohiya. Ito ay isang brutal na digmaan sa presyo. At ang BYD ay paparating na may mga suntok na walang nakitang darating. Ang kanilang flagship Han EV ay agresibo ang presyo sa paligid ng 45,000. Ang maihahambing na Model 3 ni Tesla, orasan sa hilaga ng 52,000 sa China. Ang agwat ng presyo na iyon ay hindi lamang mga numero sa papel. Ito ay isang seismic shift na dumadagundong sa buong industriya. Tumungo sa timog sa India at Southeast Asia. At ang pagpepresyo ng BYD ay lalong nakakapanghina. Ang kanilang mga entry-level na EV ay nasa ilalim ng $20,000. Isang nakakagulat na 30% na mas mura kaysa sa pinakamababang mga alok ng Tesla.
Sa mga pamilyan kung saan hari ang affordability, inaagaw ng BYD ang trono. Ito ay hindi isang mabagal na creep. Ito ay isang mabilis na marcha na pumipilit sa mga kakompetensya na mag-agawan at pag-isipang muli ang bawat linya sa kanilang mga pricing sheet. Ngunit ang BYD ay hindi lamang nagbabawas ng mga presyo sa gastos ng mga kita. Malayo dito. Ang kanilang matalinong mga pagbawas sa gastos ay nagtulak ng mga gross margin sa isang malusog na 18% na mas mataas kaysa sa mga traditional na EV margin ng mga automaker na umaasa sa 10 to 12%. Nangangahulugan iyon na ang BYD ay hindi lamang nagbebenta ng higit pang mga kotse, ngunit ginagawa ito ng may mas mahusay na kakayahang kumita. Isang mapanganib na combination para sa mga legacy na tatak na kumakapit sa mga hindi napapanahong modelo ng negosyo. Ang agresibong diskarte sa pagpepresyo na ito ay nagpalakas sa bahagi ng BYD sa EV market ng China. Mula sa isang katamtamang 10% 2 taon lamang ang nakalipas hanggang sa napakahusay na 25% ngayon. Iyon ay isang kapat ng pinakamalaking EV market sa planeta, na ngayon ay pinangungunahan ng isang kumpanya na itinuturing na isang dark horse. Ang ripple effect? Ang Tesla at iba pang mga higanteng EV ay pinipilit na muling isipin ang kanilang buong mga lineup ng produkto. Yung mga modelo ay muling pinapahalagahan. Ang mga plano sa production ay na-rejigger at ang mga timeline ng pagbabago ay pinabilis. Ang digmaan sa presyo also ay narito at ang BYD ay nagtatakda ng mga tuntunin. Ngunit, ang mababang presyo ay walang ibig sabihin kung hindi makapaghatid ang tech. At tinitiyak ng mga pinakabagong pag-unlad sa pagsingil ng BYD na hindi lang makakatipid ng pera ang mga driver. Makakatipid sila ng oras. Ang kanilang mga bagong fast charger ay umabot ng kahangahangang 150 kWh na nagbobomba ng mga baterya mula sa halos walang laman hanggang sa 80% na kapasidad sa loob ng 25 minutong napakabilis ng kidlat. Iyan ay isang coffee break. Isang mabilis na tanghalian, at ikaw ay bumalik sa kalsada, ang tibay ay inihurnong din. Ipinagmamalaki ng mga baterya ng BYD ang suporta para sa higit sa 3,000 full charge na mga siklo na may kaunting pagkasira. Sa totoong mga termino, iyon ay mga taon ng pagmamaneho ng walang kinatatakutang gastos sa pagpapalit ng baterya na nanggagaling sa itaas. Critical ang infrastruktura at mabilis din ang takbo ng BYD dito. Naglulunsad sila ng mga planong mag-install ng 3,000 fast charging stations sa buong China pagsapit ng 2025, na lumilikha ng isang matatag na network na idinisenyo upang durugin ang saklaw ng pagkabalisa minsan at para sa lahat. Sa kalsada, ang mga sasakyan ng BYD ay nag-average na ngayon ng kahangahangang 500 km ng real-world range, sapat na para karibal ang Tesla's much-celebrated Model Y. Pagsamahin ang range na iyon sa mabilis na pagsingil at makakakuha ka ng formula na maaring magpalaki ng mga rate ng peg-ampon ng EV ng 40% sa mga umusbong na merkado kung saan ang infrastruktura ng pagsingil ay traditional na naging bottleneck. Ngunit ang mga ambisyon ng BYD ay lumampas sa mga hangganan ng China. Ang kumpanya ay naghahanda para sa isang pandaigdigang pagsalakay na may mga planong maglunsad ng mahigit 15 bagong modelo ng EV sa North America pagsapit ng 2026. Iyan ay isang agresibong hamon ng direkta sa likod-bahay ng Tesla. Ang Europa, isang kilalang-kilalang matigas na merkado, ay hindi rin immune. Ang mga benta ng BYD ay tumalon ng nakakagulat na 120% sa unang quarter ng 2025 lamang. Nanalampasan ang paglago ng Tesla sa mga powerhouse tulad ng Germany at France. Ang competition ay hindi na lamang local. Isa itong pandaigdigang chessboard. At ang BYD ay gumagawa ng matatapang na galaw. Ang sentro ng pagpapalawak na ito ay ang makabagong planta ng pagmamanupaktura ng BYD sa Hungary. Nakatakdang pataasin ang kapasidad sa 200,000 unit taon-taon pagsapit ng 2026. Ang pasilidad na ito ay nakikinabang sa estratehikong location at modernong teknolohiya. Ang planta ng Hungarian ay hindi lamang tungkol sa dami. Ito ay tungkol sa pag-localize ng produksyon upang mabawasan ang mga gastos at maghatid ng mga sasakyan na nakakatugon sa mga panlasa at regulation sa Europa.
Nakakakuha din ang BYD ng isang mabigat na 500 million sa mga subsidyo ng European Union na inilaan para sa pagmamanupaktura ng malinis na enerhiya. Isang pinansyal na pagpapalakas na higit pang nagpapalakas sa kakayahang kompetisyon nito. Ang capital injection na ito ay hindi lamang isang boto ng kumpiyansa. Ito ay isang direktang hamon sa Tesla at traditional na mga automaker na nagpapahiwatig ng intensyon ng BYD na dominahin ang mga pangunahing pandaigdigang merkado. Ang kanilang diskarte, pagsamahin ang mapagkumpetensyang pagpepresyo sa nakalocalize na produksyon para mabawasan ang Tesla ng 10-15% sa mahahalagang segment. Hindi iyon maliit na pagkakaiba. Ito ay isang pagbawas sa presyo na maaring mag-ugoy ng milyon-milyong customer sa panig ng BYD sa mga darating na taon. And not mga ramification in malum. Ang EV landscape ay hindi na palaruan ni Tesla na nag-iisa, na nangunguna ang BYD na sinusuportahan ng agresibong pagpepresyo, makabagong teknolohiya sa pagsingil, at isang tunay na pandaigdigang bakas ng paa na humuhubog sa mapa ng electric mobility. Wala saan man ang discarding ito na mas maliwanag o mas makakaapekto kaysa sa Southeast Asia. Isang rehiyon na mabilis na umuusbong bilang bagong larangan ng digmaan sa rebolusyong dekuryenteng sasakyan. Noong nakaraang taon, ang mga benta ng EV ng BYD sa makulay na rehiyong ito ay sumabog ng nakakabigla na 300%, na nagtulak sa kanila upang makuha ang 40% ng bahagi ng merkado sa mga bansang makapangyarihan tulad ng Thailand at Malaysia. Ito'y hinsatat na gawa. Ang mabilis na lumalagong middle class ng Southeast Asia, kasama ng urbanization at humihigpit na mga regulations sa emisyon, ay lumikha ng perpektong bagyo para sa EV adoption. At ang BYD ay sumasakay sa alon na iyon na parang tidal force. Ngunit ang diskarte ng BYD dito ay higit pa sa mga pampasaherong sasakyan. Ipinakilala nila ang isang mahusay na lineup ng mga dekuryenteng bus at komersyal na sasakyan. Bawat isa ay ipinagmamalaki ang saklaw ng higit sa 350 km bawat singil. Particular na ininhinyero para sa mga natatanging pangangailangan ng mga kalsada at klima sa Southeast Asia. Ang mga sasakyang ito ay hindi lamang tungkol sa transportation ng pasahero. Binabago nila ang buong logistic at landscape ng pampublikong sasakyan na nagpapalakas sa agresibong footprint ng BYD sa mga lungsod at rural na lugar. Pinapalakas ng mga insentibo ng gobyerno ang pagpapalawak na ito. Ang mga autoridad sa rehiyon ay nag-alok ng mga subsidyo hanggang $4,000 sa bawat pagbili ng EV. Napakalaking financial carrot na idinisenyo upang mapabilis ang berdeng pag-aampon. Pinagsasamantalahan ito ng BYD na naglulunsad ng pagpepresyo sa mga modelong nagpapalaki ng epekto subsidy upang maakit ang mga mamimili na dating inakala na hindi maabot ang kuryente. Pagkatapos ay mayroong kalamangan sa supply chain. Ang mga local na network ng pagmamanupaktura at supply ng BYD ay nagbawas ng mga taripa sa pag-import, na nagtitipid sa mga mamimili ng hanggang 3,000 bawat sasakyan kumpara sa mga kakumpetensya. Iyan ay libu-libong dolyar sa tunay na pagtitipid, na ginagawang hindi lamang kanais-nais ang mga sasakyan ng BYD ngunit tunay na abot kaya para sa milyon-milyon. Mga analyst ng industriya ay mahigpit na nagmamasid na hinuhulaan ang Timog Silangang Asia na magiging pangalawang pinakamalaking merkado ng BYD sa 2027 sa likod mismo ng China. Ito ay isang seismic shift na nangangako na muling hubugin ang mga regional na ecosystem ng transportation sa loob ng mga dekada. Samantala, hindi maaaring baliwalain ang geopolitical chess game sa likod ng pag-angat ng BYD. Noong 2024, ang gobyerno ng China ay nagbuhos ng napakalaking 700 billion sa mga subsidyo sa PSEV. Isang madiskarteng pamumuhunan kung saan ang BYD ay tumatanggap ng malaking bahagi ng pie na iyon. Als mga subsidyong ito ay hindi mga handout. Aray ba ito ay sinadya na panggatong para sa innovation? Sukat ng produksyon at pangingibabaw sa merkado. Ang mga taripa ng China sa mga imported na EV ay pumapalibot sa itaas ng 25%, na epektibong pinoprotektahan ng BYD mula sa maraming dayuhang kakumpetensya na sumusubok na tumagos sa merkado. Our protection na powders ni it ay nagbibigay sa BYD ng napakalaking kalamangan sa home field.
Pay na nagpapahintulot sa kanila na pinuhin ang kanilang teknolohiya at sukatin ang production ng walang matinding pressure mula sa mga international na tatak. Higit pa sa mga subsidyo at taripa, tinatangkilik ng BYD ang humigit kumulang $2 billion sa mga kredito sa buwis sa pananaliksik at pagpapaunlad taon-taon. Ang US Inflation Reduction Act ay niyanig ang pandaigdigang EV landscape sa HUD, pamamagitan ng pagbibigay insentibo sa domestic manufacturing at paggamit ng berdeng enerhiya. Bagamat idinisenyo upang paboran ang mga American automaker, ang matalinong estratehikong paglalagay ng BYD ng mga pabrika sa North America ay nagbibigay daan sa kanila na makaiwas sa marami sa pinakamahirap na hadlang sa kalakalan. Ana nagpapanatili ng mapagkumpetensyang pagpepresyo at pag-access sa merkado. Ang geopolitical savvy na ito ay maaring ikatapult ang global EV market. Share ng BYD mula 12% ngayon hanggang sa isang kamanghamanghang 25% sa 2030. Isang napakalakas na pagtaas. Ang mga traditional na automaker ay nakakaramdam ng init at pag-agawan na hindi kailanman. Ang puwang ay hindi nagsasara, ito ay lumalawak. Ang GM at Volkswagen ay hindi naging mas mahusay. Magkasama, nawalan sila ng higit sa 5% ng kanilang pinagsamang market share sa China sa nakalipas na taon. Iyon ay maaring hindi tunog sa kuna, ngunit sa automotive terms. Ito ay isang death knell na nagpapahiwatig ng malalim na ugat na pakikibaka upang umangkop ng mabilis. Ang kahusayan sa produksyon ay isa pang larangan ng digmaan kung saan nangingibabaw ang BYD. Ang kanilang mga advanced na diskarte sa pagmamanupaktura ay nagbubunga ng mga oras ng pagpupulong ng 30% na mas mabilis kaysa sa mga legacy na automaker. Ang ibig sabihin nito sa dolyar at mga unit ay nakakagulat. BYD ay maring magtayong mas maraming kotse, mas mabilis at mas mura, na ginagawang mga makina ng kita ang mga linya ng produksyon, habang nahuhuli ang mga kakumpetensya sa magastos at mabagal na operasyon. Nagbabala ang mga analyst ng industriya tungkol sa paparating na crisis para sa mga traditional na automaker na umaasa ng hanggang $50 billion na nawawalang kita kung mabibigo silang makasabay sa electric surge na ito. Ang mabilis na innovation at production mastery ng BYD ay hindi lamang mga hamon. It ay mga existential na banta na nakahanda upang wakasan ang mga dekada ng pangingibabaw ng mga itinatag na higanteng sasakyan. Maliwanag ang hinaharap. Ang tech leapfrogging ng mga karibal ng BYD ay hindi isang pansamantalang blip. It ay isang tectonic shift na muling isinulat ang mga alituntunin ng mobility, manufacturing at market control. Ang tanong ay hindi kung tataas ang BYD, kung gaano kabilis at hanggang saan sila aabot. At ang pagtaas na ito ay hindi aksidente. Ang agresibong pagtulak ng BYD sa mga susunod na henerasyong teknolohiya ay ang puwersang nagtutulak sa pagbabago ng industriyang ito ng seismic. Simula sa kanilang matapang na layunin na bawasan ang mga gastos ng baterya ng mas mababa sa $80 bawat kilowatts pagsapit ng 2026. Para mailagay iyon sa pananaw, ang presyong ito ay hindi lamang karibal sa pinaka-agresibong mga projection ng Tesla, ngunit binabasag din ang mga hadlang na maaaring gawing tunay na abot-kaya ang mga EV. Kapag naabot na ang halaga ng baterya sa antas na ito, ang mga dikuryenteng sasakyan ay lumipat mula sa mga premium na gadget patungo sa pang-araw-araw na mahahalagang bagay. Ngunit hindi humihinto ang BYD sa mga pampasaherong sasakyan. Nagcha-charge sila ng buong bilis sa merkado ng electric commercial vehicle. Isang napakalaking arena na nagkakahalaga ng higit sa $200 billion sa buong mundo. Isipin ang mga dikuryenteng truck, bus at mga delivery van na pinapalitan ang mga fleet ng diesel sa mga lansangan at highway ng lungsod. Binabawasan ang polusyon habang binabawasan ang mga gastos sa pagpapatakbo para sa mga negosyo. Ang paglipat mas BYD sa sektor na ito ay hindi incremental. Ito ay isang seismic shift na nakahanda upang muling hubugin kung paano gumagalaw ang mga kalakal at tao sa isang pandaigdigang saklaw. Sa likod ng ambisyosong pagpapalawak na ito ay isang powerhouse ng pananaliksik at pag-unlad. Ang pipeline ng BYD ay puno ng makabagong teknolohiya, solid-state na mga baterya, na nangangako ng mas mataas na density ng enerhiya at mas mabilis na oras ng
Pag-charge kasama ng mga advanced na teknolohiya ng hydrogen fuel na maaaring makadagdag sa electric propulsion balang araw. Ay at mataas, tumaas ng 50% taon-taon. Maranasan, nagpapahiwatig ng walang humpay na bilis ng pagbabago na mahirap itugma ng sinumang kakumpetensya. Ngunit ang pananaw ng kumpanya ay higit pa sa mga sasakyan at baterya. Gumagawa ang BYD ng isang buong ecosystem na idinisenyo para paganahin ang hinaharap. Ano naman na EV part ay putol na isinama sa infrastruktura sa pagsingil. Napakalaking solusyon sa pag-iimbak ng enerhiya at mga teknolohiya ng smart grid na nag-o-optimize ng paggamit ng kuryente at nagpapababa ng mga gastos. Ang pinagsamang diskarte na ito ay hindi lamang tungkol sa pagbebenta ng mga kotse. Ito ay tungkol sa pagbabago ng buong enerhiya at mga network ng transportation para sa isang napapanatiling bukas. Matapang pero grounded ang hula ng kanilang CEO. Magdodoble ang mga benta ng global EV sa susunod na 5 taon at ang BYD ang mangunguna sa pagsulong na ito. Sa pagrampa ng mga pabrika, pambihirang teknolohiya at agresibong pagpapalawak ng merkado, hindi lang sila umaasa na sumakay sa alon, ginagawa nila ito para sa karaniwang mamimili. Ang evolution na puwes ay nangangahulugan ng higit pa sa pagbabago. Ito ay isang malalim na pagbabago sa pagiging abot-kaya at kaginhawahan. Ipinagmamalaki na ngayon ng mga sasakyan ng BYD ang kabuuang halaga ng pagmamay-ari na 20-30% na mas mababa kaysa sa mga katumbas ng Tesla. Kasama rito ang lahat. Presyo ng pagbili, pagpapanatili, pagsingil at pamumura. Sa madaling salita, ang pagmamay-ari ng BYD EV ay nagbibigay ng mas mahusay na pinansyal na kahulugan para sa milyon-milyong mga driver sa buong mundo, na nangangahulugan ang mga pagpapabuti sa pagsingil ng mas kaunting downtime at higit na kalayaan. Ang mas mabilis na bilis ng pag-charge, mas mahabang buhay ng baterya, at isang lumalawak na network ng mga charger ay nangangahulugan ng mas maraming pagmamaneho, mas kaunting paghihintay, ang pagkabalisa sa hanay, ang takot na maubusan ng juice milya ang iyong sasakyan mula sa bahay, ay nawawala sa kasaysayan. Ang affordability at convenience na ito ay sumisira sa mga lumang gawi at katapatan. Mahigit sa 45% ng mga mamimili ng BYD ang direktang lumilipat mula sa mga sasakyang pang-gasolina na ganap na lumalampas sa Tesla. Iyon ay isang seismic shift sa brand loyalty at market dynamics. Nagpapahiwatig ng pag-angat ng BYD bilang bagong kingmaker sa electric revolution. Hindi mas malinaw ang nakasulat sa dingding. Kalidad, teknolohiya, at presyo ay nagtatagpo upang gawin ang BYD na pinakanakakahimok na EV brand para sa milyon-milyon. Ang pagpili ay hindi lamang sa pagitan ng mga modelo ng kotse. Ito ay tungkol sa kung sino ang mangunguna sa pagsingil sa isang mas malinis, mas matalinong hinaharap. At ang pamumuno na iyon ay nanginginig sa merkado hanggang sa kaibuturan nito. Ang paputok na paglago ng BYD ay nagtulak sa global market capitalization ng Tesla pababa ng 15% sa taong ito lamang. Ang labanan para sa EV supremacy ay hindi na isang karera ng kabayo. Ito ay isang pandaigdigang laro ng chess na may mataas na stake, kung saan ang BYD ay gumagawa ng lahat ng mga agresibong galaw. Muling hinuhubog ang market share at kumpiyansa ng mamumuhunan. Inaasahan ng mga analyst na ang pandaigdigang benta ng BYD ay tataas ng higit sa 2 milyong mga unit taon-taon sa pamamagitan ng 2027. Iyan ay hindi lamang paglago. Ito ay domination sa isang hindi pa nagagawang sukat. Nahaharap ngayon si Tesla sa isang critical na sandali. Mag-innovate ng mas mabilis o nanganganib na mawala ang mga pangunahing merkado, lalo na sa buong Asia at Europe, kung saan mabilis na lumalawak ang impluensya ng BYD. Ngunit ito ay hindi lamang isang kwento tungkol sa mga kotse o market share. Ito ay isang labanan para sa kung sino ang kumokontrol sa hinaharap ng kadaliang kumilos, enerhiya at ang planeta mismo. Ibinagsak ng BYD ang pagsubok at ang mga digmaang EV sa sandaling naisip na walang katapusan. Ay maaring sa wakas ay darating sa isang tiyak na wakas. Habang bumibilis ang revolusyon ng dekoryenteng sasakyan sa napakabilis na bilis, inilagay ng BYD ang sarili hindi lamang bilang isang challenger,
Ngunit bilang isang leader na nagbabago ng laro na muling humuhubog sa pandaigdigang merkado, gamit ang groundbreaking na teknolohiya, agresibong pagpepresyo at isang matapang na pananaw para sa hinaharap, ang BYD ay hindi lamang nakikipagkompetensya. Muling isinusulat nila ang mga panuntunan at nagtatakda ng bagong pamantayan para sa kung ano ang maaaring maging mga dekoryenteng sasakyan. Ang pangingibabaw ni Tesla ay hindi na garantisado. At sa susunod na ilang taon ay matutukoy kung sino ang tunay na nangunguna sa singil sa karera upang makuryente ang mundo. Kaya ano sa tingin mo? Ang Baumdienst ba ang hindi mapigilan na puwersa na magtatapos sa mga digmaang EV? O lalaban ba si Tesla at mabawi ang corona nito? I drop ang iyong mga saloobin sa mga komento sa baba. Umpisahan na natin ang usapan. Kung gusto mong manatiling nangunguna at makuha ang lahat ng pinakabagong balita sa EV, tech breakthroughs at market shakeups, tiyaking pindutin ang like button. Mag-subscribe at i-ring ang notification bell. Hindi mo gustong makaligtaan ang susunod na darating. Salamat sa panonood at buckle up dahil ang hinaharap ng pagmamaneho ay nagbubukas ngayon.